Paano ba ang tubo ng bigas sa sari-sari store negosyo? Yes, this is Tito Jazz, your sari-sari store explorer. If you think my videos are helping, paki-subscribe naman or paki-follow, i-hit nyo na rin yung like or yung heart button and share this video sa mga nangangailangan malaman ito and pasensya na. I-favorites nyo na rin upang meron kayong copy. Yes, so magkano nga ba? So yung rice kasi, yung bigas, ito po yung kinoconsider natin na loss leader. No? So ano ba yung loss leader, Tito Jans? Loss leader items is hindi malaki yung tubo sa items na to. So balit, nagtatawag po ito ng tao papasok sa negosyo mo, papasok sa sari-sari store mo. No? So pag maraming tao, maraming pumapasok, dahil sa bigas na yan, pwede mo nang pagbentahan ng kung ano-anong item, pwede mo nang i-upsell yung mga paninda mo. And usually, pag pumupunta sila dyan sa'yo, dahil sa bigas na yan, then, or sa loss leader item na yan, dyan na rin sila bibili ng kung ano-ano pang kailangan nila. So, yun yung goal. Kaya, kahit maliit lang yung tubo ng bigas, is kinikerry pa rin natin sa sari-sari store negosyo natin. Alam nyo ba kung magkano dapat yung, yung tubo, no? So, kailangan din is nagre-relate ka rin sa area mo. For example, sa lugar na to, sa Manila, ganito yung bentahan ng kilo ng bigas na to, then dapat nakasabay ka rin. Hindi masyado mataas dyan, hindi masyado mababa. Sa Cebu, if ganito yung bentahan, dapat ganun din. So, usually, ang pattern is nasa 3 to 4 pesos per kilo lang ang tubo sa isang kilong bigas. Kilo lang sa isang kilo. Redundant. Pwede na yung pumasok sa 5 pesos per kilo, pero depende yan. Depende yan kung wala masyadong nagbebenta ng bigas na yan sa area nyo or kung high grade ba talaga or premium yung bigas na yan na ganyan dapat ang tubo. Depende po yan sa market mo or sa merkado mo. So, kailangan naka-align ka sa parang tinatawag na rin natin suggested retail price ng bigas sa area na yan. Per area rin eh. Usually, ganyan eh. Per city yata eh. Pero hindi ako nagkakamali, di ba? Iba sa Manila, iba sa Iloilo, iba sa Bacolod, iba sa Cebu. Minsan nagkakapare-parehan ng konti pero may iba-iba siyang different market pricing eh. So, yan yung tinatawag nating balanse or equilibrium when it comes sa pagbebenta ng bigas. Kailangan naka-abide ka sa pricing. Bakit ba? Kasi ang nangyayari, pag nagbebenta ka kasi ng bigas and hindi siya abide sa pricing, yung mga tao hindi magrereklamo pag bibili ng Red Horse, di ba? Magkano ba yung presyo ng Red Horse ng 1 litro? Comment kayo sa baba. Hindi sila nagre-reklamo dyan. Pero, tumaas ka lang ng piso sa bigas, sa kilo ng bigas. Marami ka nang maririnig, di ba? Ay, sobrang mahal ng bigas mo, ganyan-ganyan. Kasi siguro, staple na ng Filipino household ang bigas. Parang nagiging gauge ito upang malaman nila kung ano yung mga kung tumataas ba yung mga bilihin sa tindahan. Parang nagsisimula sa bigas at sa gasolina, parang gano'n, di ba? I could be wrong, pero yun yung na-notice ko. So, dapat ganun. Nasa 3 to 4 pesos or 5 pesos. Usually, sa 5 kilos pack, no, yung pre-pack na 5 kilos, hindi siya, nasa 10 to 15 pesos. Pwede siya mag 20 pesos. Once again, the same reason. Depende yan if kayo lang yung nagbebenta sa area or kakaunti lang yung supplies, di ba? Kasi, the lower the supplies, kailangan yan, the lower the supplies kasi, the higher the price. Ganyan talaga yung market equilibrium na tinatawag natin. So, yan yung rule book. Wala tayong magagawa dyan. Kasi pag hindi tayo sumunod dyan, is malulugi yung negosyo natin. 'Di ba? So, you have the right na medyo tumaas ng konti. Huwag lang sobra-sobra. No? Kasi meron din tayong responsibility sa mga consumer na ayusin din yung pricing natin. Pero usually, yan yung nanonotice ko. Depende na yan sa inyo. Depende na. Disclaimer marami na namang magagalit nito. Magko-comment. Pero disclaimer yan, depende yan per sari-sari store owner. And depende yan sa demand ng item na yan sa area na yan. Pero real talk tayo, 'di ba? Nanonotice nyo naman, 'di ba? Pag ganyan yung mga sitwasyon, pag kakaunti lang yung stock sa area, tumataas talaga yung presyo, 'di ba? Hanggang sa magle-level up siya pag marami na yung stocks. Ganyan talaga yan. And usually sa 25 kilos na bigas is parang papasok siya within 25 kilos or 25 kilo sack, no? Papasok siya within 75 to 80. I could be wrong. Pwede siya mag 90 depende sa supplies. And then sa 50 kilo sack is nasa 160 to 180
tubo per sako na yan, hindi per kilo. And pwede siyang pumasok sa 190 depende sa supplies, 'di ba? So, yung bigas na yan, yung pricing sa bigas, very very careful dapat tayo. Dapat sumasabay tayo sa merkado kasi nga hindi tayo pwedeng magbasta-basta lang na papasok tayo sa 15 pesos per kilo na tubo, 'di ba? Meron tayong sinusunod na guidelines upang ma-accommodate natin yung sarili natin, yung mga seller, yung mga wholesalers, pati yung mga consumers, yung mga namimili sa atin para hindi din sila mabigatan. Okay? I hope you learned something and have a good day.